tulong niyo, Panginoon. At higit sa lahat, ang iyong presensya, ang iyong pagkakong maranasan sa mga sandali ito, Ama. At kung ano man po, Lord, ang dapat din po namin gawin bilang iyong katawan, bilang mga kapatid, mga magkakapatid, ituro niyo po sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po kami na magawa po namin ang nais po ninyo sa mga panahon ito, Ama. Kinakasin po namin sa inyo si Chris na anak ni Nanay Susan. Patuloy rin pong iunat ang iyong kamay sa kanya. At kayo po, Panginoon, ang mag-alis ng mga karamdaman, Panginoon. Yung sinabi niya na merong sakit sa kanyang atay, merong maring pamamaga, at maring meron din kahirapan, Panginoon, sa kanyang paghinga. Ito man po ay sa kanyang puso, Panginoon. Lord God, sa pangalan namin, Panginoon Jesus, sinutusan namin ang pagitan ng iyong banal na Espiritu at ng iyong salita. Maghayag po kayo sa amin, magbigay po kayo ng salita na kailangan namin sa mga panahon ito, at gamitin lamang po ang iyong lingkod. Pero kayo po ang higit na may taas at mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon Jesus. Salamat po, Ama. At sa ina po namin binabalik lahat ng kapurihan at karulatian sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na Amen! 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 Hallelujah! Puri ng pangalan ng Panginoon. Ako po kayo makaupo, kapatid. Gusto ko pong basahin yung ating text. Yan po ay hako sa James chapter 1 verses 2 and 3. Paring ipa-flash po yan sa harap, pero gusto pong basahin sa Tagalog. Nasabi nito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sino dito ang may mga iba't ibang pagsubok sa buhay? Pero ang tanong, tayo ba ay patuloy na nagagalak? Amen. Okay? Sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Pagpalayan ng Panginoon ng kanyang salita, maaaring po kayo makaupo, kapatid. Nung nakaraang mga linggo ay napakinggan po natin yung mensahe ng Panginoon sa atin patungkol sa yung kanyang pagbabagong ginagawa sa atin. At kung kayo po ay talagang nakikinig, alam niyo na merong dalawang pangunahing kasangkapan ng Diyos para tayo baguhin. No? So ano po yung dalawa na yun? Actually, ang isa doon ay siguro ang tanong, sino yun? Naalala niyo ba, mga kapatid? Ano ang pangunahing ginagamit ng Panginoon para tayo baguhin? Una, ang kanyang salita. At pangalawa, ang kanyang banal na Espiritu. Amen, mga kapatid. So, kaya magbigay kaya ako ng test. Para lang malaman ko kung naalala ninyo. Okay. Pero talagang alam ko na minsan lilipas na kabuhin. At sa umaga ito ay sisimulan ko po ang mensahe ito na pinamagatang Transform Through Trials. Tayo ay binabago sa ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok. Naniniwala po ba kayo na ginagamit ang Diyos ang mga pagsubok para tayo baguhin? Amen? Okay? Now, kung ako magiging very specific, tayo ay talagang ang nagbabago sa atin, ang ginagamit ng Diyos ay talaga na hindi basta-basta natin nakukuha. Ano yung ginagawa ito? Halimbawa, may mga mamahaling mga metals o kaya mga sabihin natin ano bang metals bakal. Yan. Maraming mga nakakabit dyan. Maraming mga nakahalo dyan. At kailangan dumaan siya sa tinatawag na refining process. Yung pagdadalisay. Para maalis yung mga ibang mga bagay na hindi naman ginto,
para ang maiwan na lang ay yung mismong ginto. Okay? Para siya maging pure gold. Amen? No, hindi pure gold na at na pamilihan na. Okay, pero yeah. Pero may nagsabi, wala naman talagang 100% na pure gold. 9. Diba? 9 katadaanan. Yung mga tagumpay. May mga tao na sila talagang tugatog ng tagumpay. Halimbawa, yung mga manlalaro. Hindi naman sa unang paglaban nila, o kaya hindi naman agad-agad na sinasalihan nila yung mga international na competition. Di ba, kapatid? No, sumasali muna sila sa mga local competition, at nananalo sila, minsan natatalo sila, di ba? Pero, habang sila ay nagiging mahusay at nananalo sila ng mga iba't ibang laban, sumasali na sila sa mga international competition. Meron na tayong kababayan na kauna-unahang Pilipina na nanalo ng gold medal sa weightlifting competition. Diba? Siya ay walang iba kundi si Heidelin Diaz. Yeah? Okay, sa tingin niyo ba, agad-agad siyang naging Olympic champion sa weightlifting? Hindi. Okay? So, marami siyang pinagdaanan. Hindi ko lang alam masyado yung kwento niya, pero I believe na talagang hindi siya agad-agad na nakaabot doon sa kinalalagay niya ngayon. Pero alam niyo mga kapatid, yan din sa spiritual na buhay natin. In the spiritual realm, hindi rin po tayo agad-agad na nakaka-achieve ng tinatawag na spiritual progress. O kaya yung spiritual na pag-usad o kaya paglago. No? Dumadaan tayo sa maraming mga tinatawag na mga sitwasyon at mga pagsubok para tayo ay lalong hubugin, lalong palakasin, at lalong palaguin ng ating Panginoon. Iniwala po ba kayo doon? No? Hindi naman agad-agad na malago ka na. So, ngayong umaga, titingnan natin kung paano ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok, yung mga tinatawag natin mga trials and tests, para baguhin tayo upang tayo ay maging mga tao na gusto niyang maging tayo. Okay? So, una muna, tingnan natin mga ilang mahalagang katotohanan tungkol sa mga pagsubok. Well, palagay ko, alam niya naman pag sinabi ko pagsubok. No? Sabi nga, trials are yung mga circumstances that try us. Di ba? No? Yung mga pagsubok, yung mga nangyayari sa buhay natin na sumusubok sa atin. Okay? So, pwedeng yung mga pagsubok na yan. Pwedeng yan ay kawalan. No? Pwedeng yan ay mga pag-uusig. Pwede yan ay mga kahirapan, no? Yung mga hardship sa buhay. Pwede yan ay mga problema, mga troubles sa buhay natin. Ay, yung word na trial ay isang malawak na sabihin natin, marami ang nasasakop niyan. Pero sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, ito po ang ilang bagay na aking na natuklasan. Una, trials either come directly from God or they are permitted by Him. Ang mga pagsubok ay pwedeng yan ay direktang galing sa Diyos. Kumbaga siya mismo ang nagdisenyo ng pagsubok na yan para sa iyo at para sa akin. O kaya, yan ay mga bagay, mga bagay na pinahintulutan niya na dumating sa atin. No? Now, bakit ko nasabi yun? Kasi meron akong nakita mga halimbawa sa Biblia ng mga tao
na direktang sinubok ng Diyos. Una na ay si Abraham. Si Abraham, babasa natin sa Genesis chapter 22, verses 1 and 2. Okay? Sabi sa English, sometime later, God tested Abraham. Okay, so linaw, ano? Sinubok ng Diyos si Abraham. Kapag talagang meron siyang pinlano na pagsubok para kay Abraham. At ano yung pagsubok na yun? Babasa natin na sabi sa verse 2, sa Tagalog, no? Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Okay? So yun yung pagsubok na talagang specifically na ginawa ng Diyos kay Abraham. Kasi sabi, God tested Abraham. Sinubok ng Diyos si Abraham. Okay? Pangalawa, nakita ko rin yung mga Israelita sa Deuteronomy chapter 8, sa verse 2. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Nasabi dyan, paalala ko lang po mga kapatid, kahit tayo may mga verse na pina-flash, pero pagdala pa rin kayo ng Biblia ninyo. Okay mga kapatid? No? Okay? At maganda tingnan nyo rin sa Bible ninyo. Kasi baka, total, meron ng mga verses, hindi ka magdadala ng Bible. Yeah? Okay. Yeah. Para makita nyo rin na talagang nasa Bible yung sinishare ko sa inyo. Although, wala naman akong isi-share sa inyo na hindi sa Bible. Okay? Nasa Bible talaga. Pero para tayong mga taga-Berea, sa Acts chapter 17 yata, na kung ano yung pinapangarap ni Pablo, tinitingnan nila. No? Sa kanilang mga, siguro may mga kopya sila ng kasulatan, kung yun nga ay galing sa salita ng Diyos. Sabi rito, alalahanin ninyo kung paano kayo pinatubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Okay? So, nandun naman yung tested o kaya sinubok. So, yung pagdadala ng Panginoon sa mga Israelita, sa ilang, yon ay isang pagsubok pala. Amen? Okay, dahilan si Lord, bakit pinadaan ng Diyos ang mga Israelita sa ilang? Yun ay talagang intentional na ginawa ng Diyos. Gusto niya subukin yung kanyang bayan. Pero din sa ating mga kapatid, no? Naniniwala ko, meron din mga specific test si Lord sa atin, sa bawat sa atin. Tayo na lang nakakaalam kung ano yung mga pagsubok na yun. No? Now, pangatlo, yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Pero meron lang akong meron lang akong ipapaliwanag dito. Kasi kalimitan sa Bible natin, yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ang ginagamit na salita ay temptation. Okay? Halimbawa, sa New International Version, sabi, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Nasabi nga, wala pang, pero sa Tagalog, itong pagkakasalin. Kung ganito ang version ng Bible niya. Sabi rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. So, ano yung word na pagsubok? Bakit sa English, temptation? Tapos sa Tinagalog, pagsubok. Dahil sa Greek language, ang Gregong salita para sa temptation at tempted, o yung original na salitang ginamit para sa tukso at yung tinukso,
ay katulad din pala, yung pwede rin ibig sabihin pala nun ay testing or tested. Okay? So, yung pwede pala na hindi lang temptation. Halimbawa, pwede palang i-translate natin to na no test. Okay? Walang pagsubok. Kaya tama yung Tagalog. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos, hindi niya kayo susubukin na higit sa iyo mga kaya, kundi bibigyan niya kayo ng lakas para mapagtagumpayan niyo. Amen, mga kapatid? So, baka nang medyo nalilito tayo. Bakit sa English, temptation? Pero sa Tagalog, pagsubok. Okay? Now, alam naman natin, ang Diyos hindi nanunukso. Amen? Okay, malinaw naman yun. James chapter 1. Diba? Sa isang verse doon, sabi, kailanman ang Diyos ay hindi nanunukso at hindi mabutukso. Sino ang nanunukso? Si? Hindi si Eva Eugenio, ha? Okay. Mabutukso na yun mo ako. Si Satanas. Amen? Okay? So, pero pwede rin pala na yung kung titingnan natin, pwede pala na ang tukso ay isa ring pagsubok. No? Pero hindi yun galing sa Diyos. Pinahintulutan lang ng Diyos. Kaya sinabi ko nga mga kapatid, yung pagsubok, pwedeng direktang ang Diyos ang nagbigay o kaya yun ay pinahintulutan niya. Pero hindi naman siya talaga ang direktang gumawa nun. Nakuha niya mga kapatid? Okay. So, pangalawa, mahalagang katotohanan tungkol sa pagsubok, ito ay patungkol sa layunin ng Diyos. They are for God's glory and for our good. Kaya ipahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok o mismo siya ay sumusubok ay una para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Para siya ang maluwalhati. Siya ang mag-glorify. Okay? At pangalawa, para sa ating ikabubuti. Minsan, hindi natin agad nakikita yon na meron pa ng mabuting may dudulot yun. Minsan, nakikita na lang natin pag yung tapos na yung pagsubok. Amen? Kaya minsan na, hindi tayo, yung sinabi na basa natin kanina, na consider it pure joy. No? Isa, pag dumating yung pagsubok sa atin, hindi tayo nagaganap. Di ba, kapatid? Amen? No? Anong naging reaksyon natin? Minsan, inaayawan natin yung pagsubok. Gusto natin matapos na yung, mawala na yung pagsubok na yun. Amen? Para tayo si Pablo, nung siya'y nagkaroon ng tinig sa laman. Hindi natin alam kung ano yun. 3 beses niyang hiniling kay Lord na mawala yun. Isang gano'n ang ating reaction kagad sa pagsubok. Parang, Lord, ayaw ko dito. Bakit nangyari ito sa akin? Di ba? Normal na reaction, di ba? No? Nabisan pa nga, Lord, naglilingkod naman ako sa inyo. Sinisikap ko naman sumunod sa inyo. Pero bakit mangyari ito sa akin? Okay? Minsan talaga hindi agad-agad na ang ating response ay mag-anak. Pero pag makita natin ang layunin ng Diyos sa pagsubok, magagawa natin mag-anak. Amen, mga kapatid? So, tingnan natin yung ba't natin nasabi na ang pagsubok ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan lang natin halimbawa ng ating Panginoon Jesus. John chapter 12, verses 27 to 28. Dahil ito po ay sinabi ng ating Panginoon na siya ay dadana sa pinakamatinding pagsubok sa buhay niya. At yan yung kanyang paghihirap at yung kanyang kamatayan. So dito, sinabi sa John chapter 12, so verse 27, ngayon, ako'y nababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. So alam ni Lord na yung
yung mangyayaring paghihirap at kamatayan niya, yun ay layunin o plano ng Diyos para sa kanya. Amen? Alam niya yun. Kaya sabi niya rito, sabi niya, okay, tuloy natin, no? Tingnan yung verse 28. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Father, glorify your name. Huh? Alam yung minsan na nalilimutan natin sabihin niya pag tayo may pagsubok. Hindi natin nasabi, Panginoon, kayo ang maluwalhati sa gitna ng pagsubok na ito. Okay? Pero nung ating Panginoon Jesus ay dumadaan sa pinakamatinding pagsubok sa buhay niya, yun ang kanyang kahilingan sa kanyang Ama. Panginoon, parangalan niyo po ang iyong pangalan. Okay? At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Alam mo mga kapatid, pinitulutan ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin para siya ang mabigyan ng karangalan at papuri. Lalo na pag ang pagsubok na yan ay ating napagtagumpayan. Lalo na kapag sabihin natin na nalampasan na natin ang pagsubok na yan. Talagang masabi natin, Lord, kayo po ang pabigyan ng kapurihan. Pero kahit dumadaan pala tayo sa pagsubok, maging gano'n ang ating panalangin. Lord, nawa kayo po ang maparangalan sa pagsubok na ito. Okay, pangalawa, yan ang layunin din ng Diyos sa pagsubok ay para sa ikabubuti natin. Tingnan niyo yung sinabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 16. Sa tingin niyo ba, gagawin ng Diyos na tayo ay subukin para tayo ay ibagsak? Gagawin ba ng Diyos na tayo ay subukin para tayo ay ipahamak? Hindi. Hindi ganoon ang ating Diyos. No? Sabi rito sa Deuteronomy chapter 8, verse 16, at ito ay patungkol pa rin sa mga Israelita. Ang sabi rito, sa English, no, sabi niya, He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you, so that in the end, it might go well with you. Okay? So, pinintulutan ng Diyos sila ay magutom, para sila ay ibaba, para sila subukin. Ano sabi rito sa Tagalog? Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Amen? Okay? So, ang lahat ng pagsubok na yun ay ikabubuti ng mga Israelita at meron din sa atin, kapag meron tayong mga pagsubok, yan ay para sa ikabubuti natin. Hindi tayo kagad maka-amen. Kasi minsan din natin nakikita kagad yung bakit nangyari na yung mahal ko sa buhay ay nagkasakit? O kayo mismo, tayo mismo, bakit tayo nagkasakit? No? O bakit yung aking asawa ay nawalan ng trabaho? Diba? Minsan din natin agad nakikita yung layunin ng Diyos. Pero alam natin, ang pangako ng Diyos sa Romans chapter 8, verse 28, sabi niya, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No? Basahin ko na sa Tagalog. Ang sabi rito,
Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ano na naman yun? Sa kanilang ikabubuti, sa ating ikabubuti. Sabihin nga natin yun, sa aking ikabubuti. Okay? So, hindi sa ating kasasama. Okay, mga pagsubok. Pero ano ba yung pinakamabuti na gustong gawin ng Diyos? I believe, sinabi yun sa verse 29. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayo'y naging panganay natin siya. I believe the ultimate good out of all our trials is, yung sinasabi dito, that we would be conformed to the image of His Son. Our transformation into the likeness of Jesus Christ. Amen? Ibig sabihin, ang nais ng Diyos ay talagang gamitin yung mga pagsubok na yan para hubugin tayo na lalo tayong maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Amen, mga kapatid? Naalala ko naman doon yung kwento na pero ito ay hindi naman biblical na kwento. Ito ay isang Chinese tale. Tungkol sa isang magsasaka at yung kanyang anak. Alam niyo yung kwento na yun, di ba? Kwento ko sa inyo. May isang magsasaka na mahirap lang sila. Wala silang masyadong pag-aari. No? Meron lang silang isang kabayo. No? Nung isang araw, yung kabayo nila ay nakawala. No, siguro doon sa kulungan, nakawala. At hindi na nila matagpuan. No? Sabi ng mga kapitbahay nila, napakamalas niya naman. Diba? Iisa na lang ang kabayo niyo, nawala pa. Diba? Sabi ng tatay, pero iba yung kwento dun sa yung original na kwento eh. Sabi nila, maaari, maybe, pero meron isang version na narinig eh. Ang sabi naman doon ng tatay, ang Diyos na nakakaalam. Kaya ang Diyos na nakakaalam. Isang araw, meron silang nakita, mga kabayo, tumatakbo, papunta sa kanila. Yung pala yung kabayo nila po, at nakatakas, may nakilalang mga kabayo. Kaya may mga nangit na mga kabayo, siguro sa gubat. Abay, isinama. No? Ewan ko hindi ko lang sa original na kwento kung ilang kabayo. Basta maraming kabayo, yung kasama ng kabayo nila. Diba? Diba? Hindi sabi ng mga kapitbahay, ay, oo nga, no? Tama yung sinabi ng kasi una sabi, malas. Pero sabi naman ng hindi, alam ng Diyos. So, dumami ang kabayo nila. Amen? No? Ang ginawa ng anak, gusto niyang turuan yung mga kabayo, ng mga bagong kabayo. Kasi syempre, medyo wild yun, di ba? So, gusto niyang iamuhin, iting, at turuan. So, isang araw, sakay-sakay siya ng kabayo, nagkaroon ng aksidente. Nahulog yung anak at siya'y napilay. Sabi ng kapitbahay, ang malas niya naman talaga. Di ba? Nagkaroon na kayo ng mga bagong kabayo, yung anak. Yun ang naging dahilan kaya napilay ang iyong anak. Di ba? Sabi ng tatay, ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Tapos, ilang araw kalipas, nagkaroon ng announcement yung pamahalaan. Sabi, tayo ay papasok sa isang gera. No? Sa isang labanan. Lahat ng mga anak na lalaki ay kailangang diba? I-conscript o kaya kailangan sila ay maging sundalo, kailangan lumaban. Lungkot na lungkot yung mga tao doon na may mga anak na lalaki. No? Pero yung magsasaka na yun, dahil ang kanyang anak ay napilay, hindi pinayagang
So sabi nila, talagang napakapalad niyo naman. Okay? Okay? So, anyway, ano lang naman, hindi naman, naalala ko na yung kwento na yan, no? Tuwing nakaral ako tungkol sa yung, minsan din natin alam yung magandang layunin ng Diyos. Ikita lang natin yung pangit na nangyari. Pero meron palang magandang ibubuhay yun. Amen, mga kapatid? Katulad ng magsasaka na yan natin kanyang anak. Okay? So, para sa kabutihan natin. At pangatlo, ang mga pagsubok na yan ay magiging pagpapala sa atin kung tayo ay magkakaroon ng tamang tugon. They will benefit us only if we have the right response. Okay? Kasi may mga pagtugon sa pagsubok na hindi makabubuti sa atin. Pero may tamang tugon na pag yun ang ating ginawa, talagang tayo ay makikinabang sa mga pagsubok. At titingnan natin yan later on. Okay? Now, pangalawa, paano nga ba tayo binabago ng mga pagsubok? At tingnan natin kung ito ay matatapos natin. Pero ito na ilang bagay na nakita ko sa banal na kasulatan na nagiging resulta ng pagsubok sa atin. Una, trials humble us. Ang mga pagsubok ay nagdudulot sa atin ng kapakumbabaan. O ito ay ginagamit ng Diyos para tayo ay matutong magpakababa. Kasi tayo mga tao, by nature, tayo ay mayabang. Tayo ay palalo. Tayo ay masyadong believe sa sarili natin. Na minsan hindi na tayo umaasa sa Diyos. Kasi sa tingin natin, kayang-kaya na natin. Tama mga kapatid? Tama. Okay? Ganyan tayo. Pagkalimitan ng tao, pag dumating sa pag nangyari ang mga matitinding pagsubok at ginawa nila yung lahat ng paraan na kanilang magagawa at kung walang nangyari, doon lamang sila tumatawag sa Diyos. Tama mga kapatid? Tama. Amen? No? May tama kayong sagot. Okay. So, meron po tayo. Pero pag tayo may pagsubok, doon tayo natututong kumilala na limitado ang ating kakayanan, limitado ang ating karunungan, at tayo ay natututong tumawag sa Diyos. So, tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Balikan natin yung Deuteronomy chapter 8 sa verse 2. Ang sabi ng Panginoon, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble you, para ibaba sila, para turuan silang magpakababa. Okay? Kasi alam ng Panginoon na talagang itong mga taong ito na tinawag niya ay mga palalo. At kailangan silang ibaba ng Panginoon. Kailangan gumawa ang Diyos ng paraan para matuto silang kumilala ng kanilang limitasyon at sila ay tumawag sa Panginoon. At yun ang nangyari nung sila ay nagutom sa disyerto, na sila ay nauhaw. Diba? Ayun nga lang, alam natin na meron pa rin silang maling tugon, di ba? Sa kawalan na yun. No? Umaangal sila. Sabi nila, maigi ba nung nandun tayo sa Egypto, ang sarap ng ating kinakain doon. Di ba? Nakatikim tayo ng McDonald's fried chicken. Di ba? Kumakain tayo ng KFC at ng Wendy's. Wala pa. Ano lang, yung mga masasarap na pagkain, di ba? No? Jollibee, di ba? Tingin pa nung nandun tayo ngayon, wala tayong makain. Diba? So, ano na talaga siya, yung meron silang pagkarebelde sa Panginoon.
Pero pinakita ng Diyos sa kanila na pag ang Diyos ang kasama nila, wala silang dapat alalahanin. Ipo-provide nila ng pangailangan nila. Amen, mga kapatid? Amen? Ha? Pero binaba sila ng Panginoon. Alam nyo, isa sa pagpapahayag ng kababaan ay yung pagtawag natin sa Diyos. Yan ay mabasa natin sa mga awit. Siguro din natin basahin itong yung ilang mga verse dito, pero wala kong nabasa niyo na po itong awit 107. Maganda po itong awit 107. Kasi itong awit 107, may iba't ibang mga parang kalagayan na binanggit dito. Tapos, nung naranasan ito ng mga Israel, ng mga ang tao, dahil dumaan na sila dito, sila ay tumawag sa Panginoon. No? Psalm 107. Halimbawa, yung sinabi sa verse 5, wala nang makain, kaya't nagugutom, nauuho, lalubha. Ang katawan nila ay naging lupay-pay, labis na ng hina. At nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dinidig naman, sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Alam po, yung verse 6 na yan, parati nauulit yan. Nauulit yan sa verse 13, verse 19, verse 28. May iba't ibang, sabi mo, iba't ibang sitwasyon. Meron din sitwasyon na sila'y nakulong, no? At tumawag sila sa Panginoon at sila iniligtas. Meron dyan sitwasyon na sila ay, I think, parang nagkasakit. At sila ay tumawag sa Panginoon at sila iniligtas. Meron dyan yung sila ay nanganib ang buhay nila, no? Sila nasa karagatan, sila tumawag sa Panginoon at sila iniligtas. Amen? Pero, kaya lang sila tumawag sa Panginoon. Dahil meron silang yung kalagayan na hindi maganda na kailangan nilang ang tulong ng Panginoon. Kasi meron tayong mga tao. Isa na talagang nagiging mapanalangin tayo maigi pag meron tayong matinding pagsubok. Hindi na mga kapatid? Tama ba mga kapatid? Pero pag wala ng pagsubok, sabi nga rin isang pastor, ginamit niya, sabi niya, alam mo ako, nagiging mapanalangin lang ako pag ako may problema eh. Doon lang ako nagiging mapanalangin. Pero sabi niya, salamat sa Lord dahil parati akong may problema. Okay. Parati na siya may problema. Kaya parati siyang manalangin. Eh, ano mo din? No? So, tingnan niya si Apostle Pablo. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verses 8 and 9. Siguro kung merong lingkod ng Diyos na dumanas ng napakatinding mga pagsubok, walang iba kundi si Apostle Pablo. At minsan naranasan niya na halos sila'y mamatay. Sabi nga dito niya sa verse, sinabi niya sa mga taga-Korinto, sa chapter 1, verse 8, mga kapatid, ibinalita namin sa inyo ang mga kapagatiang dinanas namin sa Asya, napakabigat ng aming dinanas, ano pat nawalan ng pinag-asang mabuhay pa. Ayoko lang, meron sa atin gano'n na ang naranasan, no? Na halos nawalan ng pag-asa na mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras, ngunit nangyari yun upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Kaya pinatulutan ng Panginoon yung mga troubles na yun, sabi ni Apostle Pablo, so that we might not rely on ourselves but on God. Hindi kami umasa, hindi kami magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. So nakita niyo mga kapatid, parang binaya ng Panginoon tayo ay talagang dumanas ng mga matinding pagsubok
Pero hindi naman niya tayo pabayaan eh. Pero para lang matuto tayo na magpakababa at tumawad sa Kanya. Trials humble us. No? Isa nga pinahintulad ng Diyos na tayo ay mabigo para maunawaan natin na talagang hindi tayo, we're not perfect. Naalala ko tuloy, ako ay nag-aaral noon. Nung elementary, high school, hindi naman sa tinataas ng sarili ko, pero talagang nakaka-achieve ako ng mga matataas na honors. Pero tapos nakakilala ko sa Panginoon. Pero alam niyo, pagdating ng kolehiyo, yun ako nakaranas na ako'y bumabagsak. No? Nung third year ako ay na-disqualified. Ano yung sabihin? Lumampas ako dun sa limit lang ng dapat kong ibagsak. Sumobra ang naibagsak ko. Sumobra? Sumobra yung bagsak. Na-disqualify ka. Pero yung sabihin na, hindi rin sabihin na yung na-disqualify na kick out ka na, hindi. No? Kailangan mong ipasa ulit sa susunod. Pero alam mo, doon ako binaba ni Lord. Kasi, siyempre, dati, talagang parang puro tagumpay, di ba? Pero, na-realize ko na hindi parating tagumpay sa buhay. No? Hindi tayo may control ng buhay natin. Minsan may mga plano tayo, gusto natin ganyan, pero hindi nangyayari. Pero binababa lang tayo ni Lord eh. Pinapaunawa sa atin na hindi tayo ang may control ng buhay natin. Minsan may nangyayari talaga na hindi natin planado. Pero mangyari man yun, ang Diyos pa rin natin ay in control. Pero kapatid, ako doon talaga ako tumawag na maigi kay Lord. Lord, tulungan niya po may ipasa ko itong mga math subject ko. At salamat sa Panginoon. Hindi naman ako piligo ni Lord. Nakapasa naman ako. Amen? Praise the Lord. Pero doon ako tinuruan ni Lord na magkaroon ng kababaan na tumanggap ng kabiguan, tumanggap ng pagbagsak. Makita ko na hindi ako napakagaling. Si Lord lang ang magaling. Amen? Pangalawa, ang mga pagsubok ito ay nagpapahayag kung ano ang nasa puso natin. Trials reveal what is in our heart. Tulad ng sinabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Sabi, to test you in order to know what is in your heart. Sinusubok tayo ng Diyos para malaman kung ano talaga ang nasa puso natin. Kasi minsan, hindi natin talaga kilala ang maigi ang sarili natin. Maliban yan ay ipahayag o ipaunawa ng Diyos sa atin. Kasi ang puso nga natin, sabi sa Bible, pumandaya yan eh. The heart is deceitful. Okay? Kahit tayo hindi natin talagang lubos na kilalang o alam ang laman ng puso natin. Pero pinitulutan ng Diyos ang mga pagsubok para makita natin kung ano talaga ang kalagayan ng puso natin. Ako, many years ago, nakakaranas ako ng karamdaman na talagang ilang linggo ako nagpahinga. Pero doon sa pamamahinga ko na yun, may mga pinakitang Lord sa akin na kalagayan ng puso ko na hindi ko agad nakikita. Pinakita ng Panginoon sa akin na nagiging mali na yung motibo ko sa paglilingkod ko sa Kanya. Nasa full-time ministry na ako na. Pero pinakita ng Lord sa akin na medyo hindi yata tama yung motibo mo sa paglilingkod. Dapat naglilingkod ka para
na naglilingkod ako para sa kapurihan niya. Di ba? Pero minsan hindi na gano'n nagiging motibo. Pero nare-reveal yun dahil meron siyang pinintulutang mapagsubok sa akin. Alam niyo kasi, although ito related sa susunod, no? Yung mapagsubok, ano daw pala yan eh, parang yan yung sa ginto, yan yung proseso ng yan yung pagdadalisay na ginagawa sa ginto. Ang ginto, sabi ko kanina, dumadaan yan sa refining process. Ang purpose nun, para lumitaw yung mga karumihan. No? At para yon ay alisin. At ganoon din sa buhay natin. Pag tayo dumadaan sa mga pagsubok, may mga pinapakita si Lord ng mga maring maling kaisipan, maling hangarin, mga maling motibo, no? Dire-reveal ni Lord yun. Para saan? Para yun ay ipahayag natin sa Diyos, hingin natin ng tawad sa Diyos, at tayo ay linisin ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Now, ikaw at ako na lang nakaalam kung ano yung mga karumihan na yan. Pero I believe yan din ang ginagawa ng Diyos pag tayo dumadaan sa pagsubok. Baka ang pagtitiwala natin ay hindi na sa Panginoon. Baka nagtitiwala na tayo sa mga material na bagay. Di ba? Baka nagtitiwala na tayo sa ating kakayanan. At hindi na talaga sa Kanya. So trials reveal what is in our hearts. And trials purify us. Sabi sa Job, chapter 23, verse 10, but He knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold. Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Okay? So, kahit nasubukin niya, yun yung pagsubok, sabi ni Job, ako'y parang gintong lantay. O sa Ingles, ako ay parang lalabas, no, yung ginto. Di ba? Kasi, yung pagsubok, yun yung pagdalisay ni Lord sa atin. Sabi sa Isaiah chapter 48, verse 10, see, I have refined you, though not as silver, I have tested you in the furnace of affliction. Okay. Ang ginawa niya, hindi masyadong sa Tagalog, no? Sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo ay nasumpuang hindi nararapat. Pero hindi naging maganda yung resulta ng pagsubok ng Panginoon sa mga Israelita. Pero ang sabi nito, sinubok niya ang mga Israelita sa pamamagitan ng kahirapan. Ang kahirapan ba naranasan din natin? No? Amen? Hindi parating sagana, di ba? Isa talagang kasalatan o kaya kagigitan. Well, kasama yan sa pagsubok. Kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Okay? So, trials purify us. Kasi sabi ko nga, pag nakita natin yung mga karamihan sa akin, doon na natin yun mahingi ng kapatawaran at paglilinis ng Panginoon. Okay? Yun ang nagagawa ng pagsubok. Pang-apat, trials teach us the reality of God's Word
and most importantly of who God is. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin ng katotohanan ng salita ng Diyos at higit sa lahat kung sino talaga ang Diyos. Sino sa atin dito na nung tayo ay dumanas sa matinding pagsubok, lalo tayong napalapit at lalo natin nakilala kung sino ang Diyos. Amen. Amen? No? Ako, naranasan ko yun. No? Na dahil sa pagsubok, lalo akong lumalapit sa Panginoon. At doon naman, lalo naman siya nagpapahayag kung sino siya. Amen. Okay? Sabi ng mga awit, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Ang affliction dito afflicted na sinabi niya, patingnan natin sa Tagalog, pero ang ibig sabihin talaga ng affliction niya ay yung sufferings, mga paghihirap. Okay? Na maigi daw na siya ay dumanas ng mga paghihirap. Sabi rito, sa akin ay napakabuti, pero ang ginamit salita rito, parusa eh. Sa akin ay nakabuti ang parusa iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Okay? Alam na, lalo nagiging buhay ang salita ng Diyos kung meron tayong pagsubok. Amen? No? Yung dating parang nabasa mo lang, pero ngayong may pagsubok ka talaga, nagiging buhay na buhay ang salita ng Diyos sa iyo. No? At syempre, lalo kung binabasa ang salita ng Diyos dahil hinahanap mo yung kaaliwan, no? yung kalakasan mula sa kanyang salita. Pero sabi ko, higit sa lahat, lalo natin ay kilala ang Diyos. At ang magandang halimbawa natin dyan, si Job. Si Job. Dahil itong sinabi ni Job, matapos na nangusap ng Diyos sa kanya. Kilala natin si Job, di ba kapatid? Si Job sa Old Testament. Sabi ni Job sa Job chapter 42 verse 5, sabi niya, my eyes had heard of you, or my ears had heard of you, but now my